una kong tanong, gusto ko lang malaman, sino-sino ba yung nag-handle ng inventory sa company niyo? Bali, tatlo kami nag-inventory. Tapos yung part ko is yung ako yung nagtatag, yung isa is siya yung nagsusulat doon sa tag, and yung pangatlo siya na yung nag-encode. So, pero kahit naman wala yung isa, okay lang kasi kaya naman namin gawin yung kahit mag-isa o kaya dalawa lang kami. So yung level ng ginagawa nyo, para-pares lang? Yung ginagawa mo, pwede rin nilang gawin? Ganun. Okay. So, paano yung process ng inventory nyo? Katulad ba siya ng mga traditional inventory lang? Yung ginagawa kasi namin is, kapag nag-schedule kami, ang ginagawa lang namin is tatawag kami doon sa department. Pag nag-okay yung department na, kunwari, umokay sa kanila na bukas kami mag-interview, bukas kami mag-interview. Pero pag hindi, humahanap kami ng ibang department na pwede doon sa araw na yun. Ngayon, pag okay na, pupunta na kami doon, inventory na namin sila. Ang ginagawa namin is prepare lang yung mga lumang list ng mga dating inventory. Tapos check namin kung ano ba yung items. Tapos i-retag na rin namin yung mga dating items. Kapag may mga bago naman, hinihingi namin yung kopya ng invoice nila sa mga bagong items. Tapos, yun, itatag namin sila ng bago. So, iba siya. I mean, hindi siya katulad ng traditional na inventory na may schedule. Hindi namin ma-schedule kasi depende talaga sa department. Depende sa availability nila. Okay. Gaano kadalas naman kayo nagpe-perform ng physical inventory? Bali, hindi siya regular kasi nagde-depend nga siya dun sa availability ng department. Ngayon, kung di available yung department, is tumatawag ulit kami ng ibang department. So, kung okay na yung department na yun, doon na kami mag-inventory. Wala kayong regular na pag-inventory. So, may mga times na yung isang department, matagal siyang hindi na-inventory? May ganun. Kasi, kunyari, busy talaga yung department. Di talaga namin sila may istorbo kasi ma-halt yung process nila. Kumbaga, makaka-istorbo kami sa ginagawa nila, which is important din. So, talagang tumatagal talaga yung inventory dahil dun. Paano kapag, example, 1 year na, hindi pa siya na-inventory, ano ginagawa niyo dun? Bali, wala, ganun talaga. Unless na pwede na talaga sila inventory, doon lang talaga pwede. Unless na na-require na nila o kaya kailangan na rin nila, minsan sila na rin lumalapit. Pero kung talagang hindi pa nila need, tapos busy rin sila, talagang hindi kami makapag-inventory doon. Wala bang superior na pwedeng kumausap sa kanila na kailangan na talaga yung inventory? Kasi, I guess, nakaka-apekto rin yung hindi nag-inventory. Actually, pwede naman kaya lang is gagawa pa ng letter na official. Kung pwede naman na iba yung pwede naman na pwede mo na iba yung i-inventory namin na department. Okay na rin kasi may available naman na ibang department. Gano'ng kahaba yung lifespan ng isang item? Paano nyo nalalaman pag kokondem na? Bali, wala siyang lifespan kasi depende siya sa physical appearance. Kung medyo sira na, doon lang i-condemn. Tapos kung i-condemn naman yun, depende na rin sa taong may-ari. Kasi minsan, medyo matagal nilang kinokondemn dahil di pa sila available o kaya may ginagawa pa silang iba. Ano-ano naman yung mga basic information na nire-record nyo tungkol doon sa mga items? Bali, yung mga nire-record namin is yung item number, tapos yung name ng item, description, serial number, property number, tapos yung date na nag-inventory, tsaka yung name na nag-inventory. Napansin ko lang nagbanggit ka ng 3 number. Anong pinagkaiba ng serial number, property number, tsaka item number? Bali, yung serial number is, ito yung mga makikita mo sa mga TV, mouse, computer na monitor, mga ganun. Yun yung mga meron na kagad mga serial number. Yun yung nire-record namin. Pero kung mga upuan, table, ang ginagawa na lang namin dun is nire-record namin yung property number tsaka item number. Sa property number naman, ang nakalagay dun is yung date na nag-inventory kami, tapos yung name ng department, tsaka yung item number. Yung item number, yun lang yun, incremental na dumadagdag kapag may mga items. So, yung item number, regardless of the department, nag-i-increment siya? Kasi yun yung dumadagdag talaga.
Yun yung base namin sa dami ng items, yung item number. Okay. Eh, yung description naman, paano nyo siya ginagawa? Doon naman sa description, ang ginagawa namin is kinukuha lang namin yung invoice nila na may nakalagay na doon na description, tapos kinokopya na lang namin. Yun na rin yung base namin kung ano yung nagiging name tsaka yung pangalan ng item. So lahat nakadepende sa invoice, kinokopya nyo na lang, and then yun na yun. Yun na yun. Ano naman yung mga categories ng items nyo? Bali, dalawa yung categories na items namin eh. Isa yung computer equipment, tapos yung isa is yung office equipment. Dalawa lang siya. Eh, ano naman yung mga nasa office equipment? So, office equipment example is yung mga tables, chairs, tapos yun lang, yung mga bagay na, mga sofa chair, mga basic lang na ginagamit sa office. How about yung computer equipment? Lahat ba ng peripherals ng computer? Mostly lahat siya ng peripherals, like example siguro yung CPU, mouse, keyboard, monitor, UPS, siguro yun na yung mostly. Is fax machine included? Yes, fax machine is included. Anong ginagawa niyo sa mga condemned items niyo? Bali doon sa condemned items, dalawang klase kasi yun eh. Isang serviceable at isang unserviceable. Doon sa serviceable, ini-store na namin siya doon sa isang building for use ng ibang employee. Doon naman sa unserviceable, ang ginagawa namin is ini-store namin siya doon sa labas lang ng isang building kasi for disposal na naman siya. So kahit di na siya i-store ng properly. Pero kahit pa paano, nakakompress siya doon sa isang gilid na building. So, dalawa yung category nyo ng condemned items. Paano nyo nalalaman kung serviceable or unserviceable? Base na lang yun siguro sa appearance. Kasi kung talagang pwede pang gamitin, ginagamit. Pag hindi na, ilalagay na talaga sa unserviceable. Tapos, ang nag-check na lang doon is yung isa kong kasama. So, dinidispose na pag unserviceable? Dinodispose na. Saan naman ang storage nyo ng mga condemned items? Bali yung mga serviceable items dun sa isang building na luma. Kasi dun naman sa unserviceable na items, dun lang siya sa labas ng isang building. Kasi for disposal naman yun. For disposal na kasi. Okay. Paano nyo pinapalitan ng item holder name yung serviceable item na nire-use? Bali, napapalitan lang namin yan kapag nagre-inventory na kami dun sa department. Kasi hindi ka agad nabibigay sa amin yung report na nailipat na eh. So kapag nag-re-inventory lang kami, doon lang namin na malalaman na nanggaling yun sa ibang department or nanggaling na sa ibang tao. Doon lang kapag nag-re-inventory kami. So nagkakaroon ng delay sa paglalagay ng bagong item holder name? Nagkakaroon talaga ng delay kasi nga hindi ka agad nakakapag-inventory sa ibang department. So tumatagal din yung kung ma-update nga is matagal kasi matagal rin yung re-inventory. Gano'ng karami naman yung inventory items na hawak nyo? Bali, marami siya kasi marami. Kami yung DOH talagang main. Meron kaming 20 plus na building. So sa building na yun, siguro mga 1 to 3 departments ang minsan nandun o kaya division. So kung titingnan mo, marami ring tao sa isang division. So marami talagang items na meron dito sa DOH na i-inventory namin. Oo nga, kasi siguro sa isang tao may 10 asset na siya na i-inventory niya, di ba? Meron ganong tao talaga na maraming items na hawak. Lalo na kapag matataas ang position niya, almost lahat ng mga importanteng gamit sa kanya nakalagay. What if na-employ na yung system? Sino-sinong pwedeng maka-access nun? Bali, siguro kaming tatlo kasi pare-parehas naman yung ginagawa namin tsaka pare-parehas kami ng task. Tsaka mahirap din kasi pag, kunyari, wala ako, tapos ako lang yung may access. Wala na, hindi na makakagawa ng mga reports na iba. So, ibig sabihin, sa access, walang problema kasi yung access mo, lahat yun, pwede rin nilang ma-access. Kasi alam na rin naman nila yung task na ginagawa ko, yung task nila, pwede namin i-interchange yung namin yung work. So, okay lang kahit ma-access ng yung dalawang katim ko. Ano yung mga problema na nai-encounter nyo ngayong manual-based pa lang yung inventory? Ang nangyayari kasi is hindi mabilis yung pag-update namin ng report eh. Kasi sa paggawa pa lang ng report,
ang nangyayari is bawat report, encode. Another report, encode. So, tumatagal talaga. Tapos yung isa pa is yung synchronization ng data. Kasi kanya-kanya kami ng ng report na pag-store. Kunyari, yung sa'yo naka-assign, ikaw nagtatago. Yung ako naka-assign, ako nagtatago. Tapos, ang nangyayari is, ang dapat kasi is, isa na lang sana yung humahawak nun para kapag may kailangan, isa na lang yung kakausapin dun. Ano-ano naman yung mga reports na kailangan nyo? Bali, yung mga reports sa kailangan namin is yung building pass, gate pass, pag-transfer ng mga items sa labas o kaya sa within the DOH compound. Yung array na kung tawagin is, ito naman yung mga list ng mga items per employee. Tapos meron din kami yung property accountability list. Ito naman yung items na meron sa isang division or department. Meron din kami mga list ng condemned items, unserviceable, tsaka serviceable. So, sa ngayon, yung palang yung mga reports na ginagawa niya manually. Oo, ginagawa namin yung